Magandang araw sa'yo. Meron tayong isang sulatin ngayon na nagtatanong ng isang bagay na parang simple lang pero habang binabasa mo parang lalong bumibigat. Ang tanong, ano ba talaga ang halaga ng isang pagkakamali? At sino ba talaga ang nagbabayad para dito? Ang mga material na ibinahagi mo ay gumagamit ng mga, alam mo yun, mga kwento at analohiya para himayin yung pagkakaiba ng sakripisyo ng tao laban sa sakripisyo ng Diyos. Ang misyon natin ngayon ay hindi lang basta ilahad yung mga konsepto, kundi subikang damhin yung napakalaking agwat sa pagitan ng dalawang to. Sige, simulan natin. Tama. Ang buong argumento, bale, nakasentro yan sa paghahambing ng dalawang klase ng bayad. Merong bayad na kaya nating mga tao at merong bayad na ayon sa sulating to, tanging ang Diyos lang ang makapagbibigay. At para maipakita kung gaano kalaki yung pagkakaiba, gumagamit ito ng mga kwentong parang pambata sa una, no? Pero may bigat pala sa dulo. Oo nga, at magsimula tayo sa pinakasimple sa lahat, yung analohiya tungkol sa gummy candy. Ganito yung kwento. Isang magulang daw sinabihan yung anak niya, "Anak, hetong mga jelly, kainin mo lahat. Pero itong isa, itong mukhang masarap na gamot na gummy, wag na wag mong gagalawin." Siyempre, dahil mukha siyang candy, kakit-akit, ano pa bang asahan natin? Kinain ng bata. At yun na nga ang resulta, nagkasakit siya. Pero sa karanasang yun, may dalawang aral siyang natutunan. Una, hindi lahat ng maganda sa paningin ay mabuti para sa'yo. At ikalawa, mas mahalaga, yung utos pala ng magulang niya ay hindi para limitahan siya, kundi para protektahan siya. Malinaw na ikinukumpara ito ng sulatin sa kwento ni Adan at yung ipinagbabawal na bunga. Okay, naiintindihan ko yung aral. Pero parang ang hirap tanggapin na kailangan pa niyang magkasakit para lang matuto. Wala na bang ibang paraan? Bakit kailangang idaan sa pagdurusa? Dito ako medyo, nalilito sa lohika nung sulatin. Magandang tanong yan. Kasi dyan mismo pumapasok yung isang mahalagang punto ng teksto. Sinasabi rito na kung sakaling yung bata o si Adan, di ba, sa mas malaking kwento, ay likas na naging masunurin, ibang landas ang tatahakin niya. Yung pagiging perpekto ng kanyang malayang kalooban o free will makakamit sa isang mas banayad na paraan. Ngulit dahil nabigo siya sa unang pagsubok, bale, ang taning paraan na lang para yung malayang kalooban niya ay maging matatag at ganap ay sa pamamagitan ng pagdaan sa paghihirap. Ang pagdurusa ay naging isang sapilitang guro, kumbaga. So ang pagdurusa ay hindi yung plano A? Isa siyang remedyo dahil sa pagkabigo sa plano A. Nga ito sa mga matuwid na anghel. Ayon sa material, sila daw ay isang beses lang sinubok at agad silang nagtagumpay. Dahil doon, yung free will nila naging perpekto nang hindi na kailangan dumaan pa sa anumang sakit o hirap. Si Adan, dahil sa pagkakamali niya, kailangan tahakin ang mas mahabang ruta, yung ruta ng pagkatuto sa pamamagitan ng sakit. Okay, malinaw yan. Pero ito yung bahaging talagang nagpaisip sa akin. Sinasabi sa teksto na yung paggain ng gamot na gami, yung mismong pagkakamali na nagdulot ng sakit at kamatayan, ay siya rin daw naging daan para maiwasan ng isang bagay na mas malala pa? Paanong nangyari yon? Dito na pumapasok yung kabalintunaan o yung paradox. Yung pansamantalang kamatayan at sakit na naranasan niya dahil sa pagkain ng gami, yun yung naging proteksyon niya laban sa walang hanggang kamatayan. Dahil naranasan niya yung sakit, natutunan niyang iwasan ang anumang bagay na magdudulot nito sa hinaharap. Kumbaga, yung karanasan ng pagdurusa ang nagtulak sa kanya na hanapin na lang yung bunga ng buhay. So parang sinasabi dito na yung gamot na gummy ay lason na siya ring antidote. Nagkasakit nga yung bata, pero yung sakit na yon ang nagturo sa kanya na wag nang subukan yung totoong lason sa susunod. Ganun ba yung pagkakaintindi ko? Napakagandang paraan para sabihin yan, oo. Ang pansamantalang kamatayan ay naging parang bakuna laban sa walang hanggang kamatayan. Pero, at ito yung malaking pero, may napakalaking problemang idinulot ang pagkakamaling ito. Isang utang na hindi kayang bayaran ng bata. Sinasagi sa sulatin na para mailigtas si Adan, kailangang isuko ng Diyos ang lahat. At dito na papasok yung pinakabuod ng usapan natin, yung pagkakaiba ng halaga na binayaran. Okay, so kung may
halaga o bayad, kailangan nating maintindihan kung ano ba talaga ang utang. At para dyan, meron pang isang kwento sa material mo na tumatalakay sa bigat ng pagiging itinakwil. Ito ay tungkol sa dalawang magkapatid. Yung nakababatang kapatid gumawa ng isang karumal-dumal na krimen, ng abuso at pumatay ng isang babae. Dahil dito, galit na galit ang buong kaharian. Upang iligtas yung kapatid niya sa tiyak na kamatayan, ginawa ng nakatatandang kapatid ang hindi sukat akalain. Inako niya ang kasalanan. Tumayo siya sa harap ng lahat at sinabing, "Ako ang gumawa noon." Ang resulta? Lahat ng puot ng kaharian nabaling sa kanya. Siya ang isinumpa, kinamuhian, at hinatulang mamatay para sa isang krimen na hindi niya ginawa. Itinakwil siya ng kanyang kapwa-tao. Grabe, no? Isang napakatinding sakripisyo. Akala ko doon na magtatapos yung kwento. Pero para ipakita yung iba't ibang antas ng pagtakwil, inulit ng teksto yung analohiya. Pero sa paraang medyo, kakaiba. Ngayon daw, isipin mo na ang gumawa ng krimen ay isang kapatid na uod. At ang umako nito ay isa ring kapatid na uod. Parehong sakripisyo, pero ibang-iba yung konteksto. Medyo kakatuwa pakinggan, pero may punto siyang gustong patunayan. At yan ang nagbubukas sa pinaka-ideya ng sulatin. Hindi lahat ng sakripisyo ay magkakapantayang halaga. Sinasabi rito na yung pagiging itinakwil ng kapwa mong uod habang ikaw ay nasa isang buntong ng basura ay hindi maikukumpara sa bigat ng pagiging itinakwil ng mga kapwa mong tao sa loob ng isang sibilisasyon. Merong antas o hierarchy sa pagtakwil. Teka, parang ang bigat ng ideyang yan. Akala ko, yung pagiging itinakwil ay isang absolutong pakiramdam, masakit, period. Pero sinasabi pala dito na meron itong mga antas na iba ang bigat kung uod, tao o Diyos ang tumatakwil sa'yo. Eksakto, at yan ang susi. Dahil ayon sa sulatin, ang lahat ng iyon, yung pagtakwil ng uod, yung pagtakwil ng tao, ay walang-wala kumpara sa pinakasukdulan at pinakamasakit na antas ng pagtakwil, ang pagiging itinakwil ng mismong lumikha. Grabe, huminto muna tayo dyan. Mahirap isipin yan. Yung pakiramdam na itinakwil ka ng mismong pinagmulan ng lahat. Yung mismong batayan ng iyong pag-iral. Yan yung bigat na sinusubukang ibaintindi sa atin ng material. At dito na natin maiuugnay kung bakit napakalaki ng utang na dulot ng kasalanan. Ipinapaliwanag dito na ang kasalanan sa kaibuturan nito ay isang paglabag laban sa Diyos. Kaya kahit patawarin ka pa ng lahat ng tao sa mundo, kahit sabihin ng buong kaharian na, "Okay na, pinapatawad ka na namin," yung marka ng kasalanan ay nananatili pa rin sa harap ng Diyos. So, balik sa kwento ng magkapatid, kahit nailigtas ng sakripisyo ng kuya yung bunso mula sa parusa ng mga tao, hindi pa rin siya ligtas sa paningin ng Diyos, haharap pa rin siya sa paghuhukom. Tama. Si Manbay lang, yung nakatatandang kapatid na gumanap bilang martir, itinakwil nga ng mga tao. Pero ayon sa lohika ng teksto, sasalubungin naman siya sa kaharian ng Diyos. Ang kapalit lang ng ginawa niya ay yung pisikal na buhay niya, na pansamantala lang naman, di ba? Sandali, klaruhin ko lang. So, yung kwento ng magkapatid ay tungkol sa pagtakwil ng tao. Ngayon, paano ito naiiba sa nangyari sa krus? Kasi sa isip ko, yun ang ultimate example ng pagtakwil ng tao. Ipinako si Jesus, pinagtawanan, isumpa. Dito na nagiging kritikal yung pagkakaiba. Binabanggit ng material na maraming tao sa kasaysayan ang namatay sa krus. Marami ang dumanas ng matinding pisikal na sakit at pagtakwil ng tao. Pero ang naranasan nila, gaano man kasakit, ay pagtakwil lamang mula sa kapwa nilika. Okay. Ang naranasan ni Jesus sa krus, ayon sa sulating ito, ay isang bagay na nasa ibang kategorya. Hindi lang ito pisikal na sakit, hindi lang ito pagtakwil ng mga tao. Ang pinakabuod ng kanyang pagdurusa, yung pinakamatinding bahagi nito, ay yung sandaling naramdaman niya na siya ay itinakwil mismo ng Diyos. Ito yung konsepto ng handog na pantubos o atoning sacrifice. Para maging ganap na kapayagan sa kasalanan na isang paglabag laban sa Diyos, hindi raw sapat ang pagtakwil ng tao. Ang kailangang maranasan ay ang pagtakwil mismo ng Diyos. Okay, so paano nangyari yung divine rejection na yan? Anong ibig sabihin nun? Para mas maintindihan natin, ikinukumpara ngayon ng sulatin yung unang Adan
na tayo, yung sangkatauhan, at yung huling Adan na si Jesus. Unahin natin yung unang Adan o tayong mga tao. Ayon sa teksto, ang pinakamataas na hinihingi sa isang tao ay mahalin ang Diyos hanggang sa punto na handang niyang ialay ang sarili niyang buhay. Ito na yung sukdulan ng sakripisyo na kayang ibigay ng isang nilikha. At babalikan ko lang yung napag-usapan natin kanina tungkol sa free will. So para sa tao, ang pagpili na mamatay para sa Diyos tulad ng isang martir ay ang pinakamataas na paggamit ng kanyang malayang kalooban, di ba? Isang pagpili na itakwil ang mundo para sa Diyos. Eksakto. At kapag ginawa niya ito, ang resulta ay isang transaksyon, kumbaga. Itatakwil siya ng mga tao, ng mundo, pero sa sandali ng kanyang kamatayan, yayakapin naman siya ng Diyos sa kabilang buhay. Ipinagpalit niya yung pansamantalang buhay para sa walang hanggang pagtanggap. Yan ang landas ng isang martir. Sa kabilang banda, yung huling Adan ay ipinakikilala sa isang ganap na ibang kategorya. Hindi lang siya basta tao. Siya ay ipinakikilala bilang Diyos mismo, ang may-ari at pinangmula ng lahat. Kaya ayon sa sulatin, walang sinuman ang makakapatay sa kanya nang walang pahintulot niya. Bilang perpekto at walang kasalanan, hindi siya sakop ng kamatayan. Kaya yung utos na tinanggap niya ay hindi lang simpleng pag-aanay ng pisikal na buhay. Para sa isang taong perpektong nagmamahal sa Diyos, ang mamatay para sa kanya ay baka isang karangalan pa nga, no? Ang sakripisyong hinihingi sa huling Adan ay mas malalim, mas bigat at halos hindi kayang arukin ng isip. At dito na lumalabas yung pinakamahalagang aral ng teksto. Ipinapakita nito na iba yung pamantayang hinihingi ng Diyos sa kanyang mga nilikha kumpara sa pamantayang hinihingi niya sa kanyang sarili. Parang hindi fair. Bakit iba ang standard? Ang argumento rito ay hindi ito tungkol sa pagiging fair, kundi sa kalikasan at kapasidad. Para sa tao, ang buhay ang pinakamahalagang maibibigay niya. Pero para sa Diyos na siyang mismong buhay, ang pag-aalay lang ng pisikal na kamatayan ay hindi sapat na sakripisyo para bayaran ang isang utang na laban sa kanyang walang hanggang kalikasan. Ang sukdulan ng sakripisyo para sa Diyos, ayon dito, ay ang pag-aalay ng kanyang sarili, yung pagtalikod sa isang aspekto ng sarili niyang kalikasan. At paano niya ginawa yun? Dito na papasok yung konsepto ng Trinity. Sinasabi ng material na ang ikalawang persona ng Diyos, siya na naging tao bilang si Jesus, ang siyang umako ng kasalanan ng unang Adan. Mahalaga ito kasi ipinapakita na hindi lang isang kinatawan ng ipinadala ng Diyos. Ang Diyos mismo sa isang aspeto ng kanyang kalikasan ang dumanas ng parusa at ang parusa para sa kasalanan ay hindi lang kamatayan kundi ang pagiging putol o hiwalay mula sa Diyos. Ito na yung kasukdulan. So naranasan niya mismo yung pagiging itinakwil na tinalakay natin kanina, yung pinakamataas na antas, isang ganap na kabalintunaan ang ipinipinta rito. Isang kumpletong pagbaliktad ng sitwasyon. Pag-isipan natin, sa kamatayan ng isang martir, namamatay siyang itinakwil ng mundo, pero nararamdaman niya ang yakap ng Diyos. Sa kamatayan naman ng huling Adan, namatay siyang tinanggap ng ilan, pero sa espiritual na antas, naranasan niya yung paghiwalay mula sa Diyos. Sa labas, parang pareho silang namatay, parehong dumanas ng sakit. Pero yung kanilang espiritual na kahihinatnan sa sandaling yon ay ganap na magkasalungat. Kaya kung susumahin natin, dalawang uri ng kamatayan ang ipinakita sa atin. Ang kamatayan ng martir at ang kamatayan ni Kristo. Sa labas, halos magkapareho. Parehong may sakit, parehong may pagtakwil, ngunit sa katotohanan sa kanilang espiritual na diwa, sila ay magkabaligtad. Tungo sa pagnyakap at pagtanggap ng Diyos, isang pagtatagumpay. Ang isa naman ay isang kamatayan na resulta ng pansamantalang pagtalikod ng Diyos, hindi dahil sa sariling kasalanan, kundi para akunin ang kasalanan ng iba. Ito ang ultimong halaga na binayaran, isang halaga na hindi kayang tumbasan ng sinumang nilikha. At iiwan namin sa iyo ang isang kaisipang ito na siyang hamon ng buong sulatin na to. Binigyan diin nito yung napakalaki, halos hindi maarok na halaga na binayaran ng Diyos. Kung ito ang naging kabayaran para sa isang tila simpleng pagkakamali, yung pagkain ng ipinagbabawal na bunga,
Ano ang ipinahihiwatig nito tungkol sa tunay na kalikasan ng kasalanan? Marahil, ipinapakita nito na ang kasalanan ay hindi lang isang simpleng pagkakamali o paglabag sa isang patakaran. Ito ay isang kilos na may kakayahang sumira ng isang ugnayan, isang kilos na ang epekto ay umaabot hanggang sa puso mismo ng lumikha. Amen? At nangangailangan ng isang solusyon na kasing laki at kasing lalim niya.